Bayan po natin ang koro sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos sa matang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayinyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ika-26 na linggo sa karaniwang panahon at ngayon rin po ay sinisimulan natin ang pagdiriwang ng buwan ng Banal na Rosaryo na kung saan tayo po ay inanyayahan ng ating simbahan na magdasal ng Banal na Rosaryo, lalong-lalo na sa ating mga pamamahay, lalong-lalo na sa ating pamilya. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad, at ang iyong laging ipinapakita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa amin walang humpay ang kagandahang loob mong sa amin inilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa pagkakalob mo sa kalangitan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Itinuturo ni Propeta Ezekiel na ang kaligtasan ay nakasalalay sa pagtugon ng tao na magbalik loob sa Panginoon. Ang panalangin niya ay isang paanyaya sa lahat na sundan ng landas ng pagbabagong buhay. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Puon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Ang kalooban may ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Puon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Patawarin ako sa pagkakasala, sa kamalian ko nang ako'y bata pa. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Puon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siya ay gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Puon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Ipinaaabot ni San Pablo sa mga taga-Filipos ang kagandahang dulot ng magpapakumbaba o kenosis na inaasahang masasalamin din sa ating buhay. Batay ito sa pagpapakumbaba ni Jesus na ginantimpalaan ng kaluwalhatian. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo, mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Anong palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.' 'Ayoko po,' tugon niya. Ngunit nagbagong kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. 'Opo,' tugon nito, ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakakatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi niyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga minamahal na kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Ang ating ebanghelyo ngayon para sa linggong ito ay sumasagot sa isang napaka-importanteng tanong. Sino ba ang totoong tumutupad sa kalooban ng Diyos? At yung katanungan na yan ay sinagot ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng isang talinghaga na merong isang ama at meron siyang 2 anak na lalaki, na kung saan ang 2 anak na ito ay inutusan niya. Ang panganay ng inutusan niya ay sinabing, "Ayoko po, hindi ko po susundin ang kagustuhan ninyo." Pero kalaunan ay nagbago ang kanyang isip at sinunod niya ang kalooban ng kanyang ama. Yung pangalawang anak, ang tugon niya ay, "Opo, gagawin ko," pero hindi pala niya ginawa. So tanong ni Kristo sa mga nakikinig sa Kanya, sino ba sa 2 anak ang totoong gumawa ng kalooban ng ama? Yung nauna po, yung panganay. Kahit sa una ay hindi niya gustong sundin ang kalooban ng kanyang ama, pero nagbagong kanyang isip. Ibig sabihin, my dear brothers and sisters, in our life, the proper response to the will of God is not simply by means of words. Hindi lamang sa salita. Kasi napakadali hong sabihin na gagawin natin ang kalooban ng Diyos. Napakadali pong sabihin na gusto nating sundin kung ano ang inuutos sa atin ng Diyos. But if it is not seen in our actions, then it would simply be useless.
Kasi yung nangyayari ngayon, my dear brothers and sisters, there are so many people who believe in God simply by words. Naniniwala naman ako, Father, sa Panginoon eh. Naniniwala naman ako sa Diyos. Pero hindi mo makikita rito sa simbahan, hindi nagsisimba, hindi gumagawa ng mabuti, hindi tumutulong sa kapwa. Sinasabing, naniniwala sa Diyos, pero hindi nakikita sa klase ng pamumuhay na meron sila. Yan yung tinatawag natin na nominal Catholics o mga Katoliko lamang sa pangalan. Bininyagan, sinasabing Katoliko sila, pero hindi nakikita sa klaseng pamumuhay na meron sila. So in other words, it is only by means of words. At hindi ho tayo maliligtas dahil lamang sinabi nating naniniwala tayo. Our salvation depends on our actions that are, following the will of God. So, ang mabuting tao ay hindi lamang yung sinasabing gusto kong sundin ang 10 utos ng Diyos, kundi ang taong gumagawa, sumusunod sa kung ano ang inuutos ng Diyos sa kanyang pang-araw-araw na buhay. So my dear brothers and sisters, this is a very important thing for our reflection. How is your faith? Yung paniniwala mo ba ay nakikita sa kung ano yung ginagawa mo sa araw-araw? It is simply by words. Yung paniniwala hanggang salita lang. And that kind of disposition is not the one that is being expected from us by the Lord. Ang gusto ng ating Panginoong Jesucristo, na kung ano yung utos ng kanyang Ama, anong kalooban ng kanyang Ama, ay siyang gagawin natin, gagampanan natin, kagaya ng panganay na anak sa kanyang talinghaga, na nang siya'y inutusan, sa una ay hindi siya gustong pumunta pero nagbago ang kanyang isip. Ano ho bang ibig sabihin nun? It's all about conversion. Yung alam natin na hindi tayo perpekto, tayo ay makasalanan, pero ginagawa natin ang lahat para matupad ang kalooban ng Diyos. So in the moment that we realize, my dear brothers and sisters, that in our life, marami tayong mga pagkukulang, meron tayong mga kasalanan na nagawa, and when we realize that it is there, humihingi tayo ng tawad sa Diyos, at tayo ay gustong gampanan kung ano yung kalooban ng Diyos para sa ating lahat. Humihingi tayo ng tawad. Gusto nating magbagong buhay. Yan po yung sinasabi sa atin ng unang pagbasa, galing ho sa aklat ni Propeta Ezekiel, na ang taong makasalanan, kung siya ay magbabago, ay hindi siya mamamatay dahil sa kanyang mga kasalanan. So my dear brothers and sisters, this is very important for each one of us, that we ask the Lord for the grace of conversion. We ask the Lord for the change of heart, na magampanan natin kung ano ang kalooban ng Diyos by our actions, by the way we live our lives. Kasi, bakit ba ganito yan? Because love is not seen in words. Love is seen in actions. Ang totoong nagmamahal ay nakikita ang kanyang pagmamahal sa kung ano ang kanyang ginagawa at hindi sa kung ano ang kanyang sinasabi. Kasi pwede yung tao sabihin niya, mahal kita, gagawin ko itong mga bagay na ito para sa iyo. Pero kung hindi niya gagawin, ibig sabihin yung tao hindi totoong nagmamahal. Because real love is seen in action. So, gumagawa ka ng mabuti para sa pamilya mo. Kung mahal mo talaga pamilya mo, gagampanan mo yung tungkulin mo bilang isang ama o ina para sa iyong mga anak at you will do whatever you can in order for them to live a good life. Pero kung sasabihin mong mahal mo sila, pero pinapabayaan mo sila,
ay sa totoo lang, hindi ka talaga nagmamahal. So my dear brothers and sisters, that's the grace that we would like to ask from the Lord. To love in action. Makita sa kung anong ginagawa natin na tinutupad natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni libing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto tuhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa amang mahabagin na tulungan tayong maging tapat sa ating pagtugon sa kanyang paanyaya upang tayo maging karapat-dapat sa kanyang kaharian. Buong puso tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Iwaksinawa ng mga pinuno ng simbahan ang karangyaan sa buhay at manatiling tapat sa pagtugon sa iyong paanyaya upang sila'y maging kapanipaniwala sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga namumuno sa pamahalaan ay magsikap na puksain ang lahat ng uri ng karahasan sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan at ipagtanggol ang karapatan, dangal, at buhay ng mga mahihirap. Panginoon, Manalangin dinggin, tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kapatid naming relihiyosong madre, ngayong ipinagdiriwang namin ang Mission Day for Religious Sisters, ay magtaguyod nawa ng kamalayang hindi lamang nakatuon sa pagbabahagi ng kaalaman, kundi sa paghuhubog ng moralidad at konsensya ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga walang trabaho ay mapuno nawa ng pag-asa at magsumikap na makahanap ng sapat na kabuhayan upang matulungan nila ang kanilang sariling pangangailangan at kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isaalang-alang nawa ng mga negosyante at ng mga mayayaman ang kapakanan ng inang kalikasan at ng mga katutubo. Iwaksi nawa nila ang mga proyekto at gawaing makakasira sa kapaligiran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang mahabagin, sa pamagitang iyong pagmamahal, dingin mo ang aming mga panalangin upang magkaroon kami ng puso at isip na kagaya ng iyong anak, upang makasunod kami sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Inihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan na sa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamas na namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Roberto naming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose, kaysa ng apostol at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ang kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, Lord. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Hesus Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang ginaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po. Panalangin kay San Jose. O pinagpalang San Jose, dumudulog po kami sa iyong karangalan. Idinadalangin namin sa iyo ang aming parokya at ang buo naming sarili upang ikaw ang aming maging ama sa tuwina, aming tagakupkop at patnubay sa landas ng kaligtasan. Ipagkamit mo para sa amin ang lalong matibay na kalinisan ng puso, ang lalong maningas na pagnanais sa kabanalan. Bilang pagsunod sa iyo, gagampanan namin ang lahat naming gawain, alang-alang sa lalong ikararangal ng Diyos at sa pakikiisa sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria. At ikaw, o pinagpalang San Jose, idalangin mo kami at nang kami makabahagi sa kapayapaan at kaaliwan
ng iyong magandang kamatayan. Amen. San Jose, aming patron, ipanalangin mo kami. Magsitayo na po ang Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan namin ngayong ipinapahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.